Isang sikat na flip-top rapper ang inaresto sa boy bus operation sa Makati City. Siya si Marlon pero Ramos o mas kilala bilang si Looney. Members of Makati's Drug Enforcement Unit have arrested rapper Looney. Nakuhanan sila ng ilang pakete ng droga Miyerkules nung nakaraang linggo nang maaresto si Looney. At 4 na iba pa matapos makumpiskahan ng kush or high-grade marijuana. Bagamat makulay ang mga pabalat, alam mong mahusay ang pagkakalahad. Mga tunay na ganap, isinulat ng parap. Kaya wag ka nang magulat kung magtutugma lahat, sapagkat ito'y galing sa memorya. Isang napaka-importante na istorya. Ito ang aking personal na testimonya, pangontra sa mga ignorante na teorya. Ito ay tunay na buhay, wala kong dahilan para magsinungaling at mga detalye palitan. Ito ang kwento kung paano kami tinaniman ng marijuana ng mga parak na mukhang Taliban. Bandang alas 8 ng gabi sa Pilipinas, sa isang gusali doon sa may Ortigas. 8 oras bago ang rehas ay mahimas, kasama ko si Ron Henley ng Stick Figures. May interview kami sa radyo nung gabi na yon, tungkol sa marijuana at sa legalisasyon. Pagkatapos namin umalis agad sa istasyon, dahil meron pa kung pupuntahang isang okasyon doon sa poblasyon. Birthday daw ni Sean, yun lang ang alam ko na detalye pa noon. Medyo masama ang panahon, umaambon kaya tinext ko na si Utol, pumunta ka na ngayon. Umiwalay na si Ron, sumakay ng taxi, dahil bukas may recording pa kami ni Clamsy. Utol kong si Idil, sinundo ako sa lobby gamit ang aking Subaru na tunog Ferrari. Saan tayo pupunta? Private daw na party, yung reception ay isang hotel doon sa Makati. Bata na may cancer, kumonta kanyang mami. Idol ako ng anak at rap ang kanyang hobby. Pangalan daw ay Sean, walang paki sa money, kasi handang magbayad kahit magkano si daddy. Lumambot ang aking puso nung una ko narinig. Naawa ako kay Sean, mga luha ng ngilid. Nung nalaman ko lagay na daw ng bata tagilid, di nyo kailangan magbayad, pupunta ko sa event. Rekta sa Makati kahit traffic ay ikainip. Kasama ko si Rude at si Ivan ang si Ken, at si Kuya Albert, yung driver kong mabait. At saka si Idil, aking manager at kapatid na merong thalassemia, isang kakaibang sakit. Kailangan niya laging salinan ng dugo na pantawid. At dahil malapit lang sa hotel yung Makati Med, sumabay na lang siya sa amin para mas makatipid. Sabay ka na para, isang kotse na lang. Yung kalabi ko sa backseat, si Rude Boy at si Ivan, documentation, security at hype man. Balisiksikan kami sa aking chiko, magmalikot. 3 kaming mga lalaki sa likod. Pagdating sa Makati, sakto lang yung timing, nag-text na rin yung mami at nagsabing nag-start na daw yung party. Sa basement daw yung parking, salamat sa pagpunta, pasok lang kayo darling. Pagbaba ng kotse, hinanap ko yung main floor. May nagpalitrato sa tabi ng elevator. Idol pwede favor, baka pwede magpa-picture, kasi idol na idol ka talaga ng anak ko na grade 4. Nag-selfie kaming dalawa sa kanyang Razer, tapos tinutok sa akin yung baril ni Terminator. Hasta la vista! Pero bilang narrator, lagyan natin ng flavor para di masyadong halata yung trauma ko na major. Nakagulantang sangkatutak na ninja cop sa amin na nang tumambang. Parang Wu-Tang Clan lang, lampas 10 lumabas sa van. Pasensya na idol, na pagutusan lang. Humakba atras at wala nang nagawa. Tinutukan ng bareta sa mukha, pinadapa, pinosasan, pinilit, pinapatingin sa baba. Mga bulsa namin, isa-isa nilang kinapa. Akala ko kidnap for ransamang sadya, o kaya baka plankton na malala. Lang hiya, lang hiya, lang hiya. Nakadapa kami habang napapanood ng aking uton na kasalukuyang nakabukod. May tinabi silang kahon, malakas kanyang kutob, na meron tong mga lamang kontrabando sa loob. Saka na lang silang nagpakilalang mga parak, nung isa na sa mga kasama nila na sapak. Walang uniforme at nakamaskara lang lahat, walang mirandang binasa, basta-basta lang agad. My God! Sikat na hotel at nakakapagtakay, maraming CCTV, lahat nakapatay. Wala man lang bodycam na nakalagay, kahit kuha man lang ng cellphone gamit kamay. Sabi daw ng pulisya, sa'kin daw nakumpiska, pero di makumpirma, kasi walang kahit ni isang saksi na pumirma. Walang video ng palitan magmula nung umpisa. Kung under surveillance pala dapat may footage ka. Diba kung under surveillance pala dapat may footage na. Diba kung under surveillance pala dapat may footage na.
Kung normal na tao nagva-viral pag nahuli siya, paano na lang kaya kung si Looney pa? Nung nasagot ko yung PDEA at aking kinondena, mga ulo nila bigla nagkaroon ng bumbilya. Para ma-promote sa pwesto ako ang pinuntirya ng mga ninja cops na gustong magbida-bida. Bigla silang nakaisip ng ideya kasi napanood nila yung live ko sa PDEA. Nung binan nila yung kantang Amats dahil sa tema, pero Maria hiwagan ni Sasa walang problema. Aba punyeta, talamak na ang taniman. Bay basto kaso bakit parang madalian? Di ba dapat pinaghahandaan? Yan at kalimitan, minamanmanan ng malayuan. Malapitan, may mga kamera na nakatago sa pagitan. Kaya medyo weirdo kasi walang video ng palitan. Akala ko babay basto na malakihan, nakakapagdaka lang kaibigan. Gusto mong maintindihan at mabatid, gamitin mo lang ang sentido kumon kapatid. Para sa 100,000 magpapakaastig, kayang-kaya ko yung kitain ng triple 1 gig. At kung pusher man ako ng sinasabi nilang weed, bakit naman ako pa mismo maghahatid? Hindi nga ako lumalabas ng bahay, tsaka bihira mong makita sa kalsada tumawid. At bakit ako magbebenta sa di ko kakilala? Kung sa eksena ko ay maraming nagmamariwana, bakit ko papahirapan ng sarili ko habang sinusugal ang karerang matagal kong pinagsikapan? Bakit isasama ko pa yung kapatid kong may karamdaman at cameraman para mag-vlog ng kaganapan? Walang saysay ng mga paratang, pawang haka-haka lamang para pangalan ko ay Huracan. Alam ko meron akong mga paanan na tapakan, ngunit di ko yun sinasadya. Ako ay tao lamang, pinaglaban lang ang paglikha na merong kalayaan. At kung yun ay masama, yun lang ang aking kasalanan. Authorities seized 15 packs of high-grade marijuana from Pero Ramos. The rapper is denying the allegations against him. He says he may have been framed.